Okay guys, tuloy tayo sa video series na ito sa pag-overhaul ng F6 Air engine. And today is ituturo ko sa inyo kung paano i-install ang piston ring sa piston. So pag nag-install tayo guys, ang una nating ikakabit is itong expander nya. So may dulo siya guys. Dapat yung dulo nya is nakatapat dito sa baba. Hindi nakatapat sa ibabaw, dapat nasa baba siya. So ito yung dulo niya. Yan, sana makita sa video yan. Dapat nakatapat sa baba dito. Hindi siya nakabaliktad na nakatapat sa harap. Dapat nasa baba siya nakatapat. So ikabit na natin guys. Yan, madali lang naman pagkabit nito. Pasensyahan na, medyo maingay. Sana marinig na ng klaro sa video yung boses ko. And then next guys is itong kanyang oil ring. Ang oil ring guys is dalawa yan, magkaharap sila, maninipis. So ito guys, okay lang naman magkabaliktaran to, pwedeng ganyan, okay lang, walang problema. So ikabit ko na, putin ko lang dito yung gap ng ating expander. So ikutin ko lang ng konti yan, and then ikabit ko ito. So ayan. So ito yung dulo ng gap ng oil ring guys. And then sa kabila ko naman kakabit yung dulo ng oil ring. So ikabit natin. So ayan, nakabit ko na. Then after natin makabit, ito namang dalawang ring na ito na malaki. Ito yung top ring at ito naman yung secondary ring. Tanong, paano natin malalaman kung alin sa kanilang dalawa ang top ring at ang secondary ring? So madali lang guys, malalaman natin yan, lalo na pagbago. Minsan ang top ring ay hindi siya coated guys, steel lang siya na maputi. And then yung secondary ring is may coated siya na itim. So isa yun sa palatandaan. And then next nating makikita guys is visually makikita natin maliit ang top ring at saka secondary ring. Ayan, kung titingnan nyo, malapad yung secondary ring compare sa top ring. And then guys, ngayon alam na natin kung alin sa kanila ang top ring. So una natin ikakabit itong secondary ring. Sa pagkabit naman ng secondary ring guys, pagbago yung piston ring na ikakabit nyo, may mark yan banda sa dulo. May marking yan na liter at saka yung size ng piston ring na ikakabit mo. So yung mark na yun guys, dapat nasa ibabaw siya. Kumbaga nakaharap dito sa ibabaw sa piston. So halimbawa ito yung mark nya, so dapat nakaganyan siya, ganyan. Dito yung mark nya, hindi siya pwedeng magkabaliktad. Mas maganda kung nasa proper talaga siya na paglagay ng piston ring. So dapat dito sa ibabaw. So ikabit ko na guys. So ayan, nakabit ko na. And then itong top ring, same lang din. Kung nasaan yung mark nya is dapat nasa ibabaw siya. Baga kung balik, kung dito yung mark, dapat nasa ibabaw dito banda. So ikabit ko na ang top ring. So ayan, nakabit ko na. And then guys, sa posisyon ng top ring, ang diskarte ko is, ang pinaka common kasi guys is ganito yung posisyon nya. Ayan. Nandito yung gap ng top ring.
nandito yung gap ng top ring, at ito naman yung gap ng secondary ring. So malapit lang sila guys, dito dito yung gap ng piston ring. Ang ginagawa ko guys, itong top ring is nilalagay ko banda sa pocket ng exhaust. Ito yung pocket ng exhaust. Malalaman naman natin kasi maliit yung pocket ng exhaust at malaki naman yung pocket na intake. So alam na natin kung ano sa kanilang sa exhaust at sa intake. And then dito ko itatapat yung top ring sa side ng exhaust. Ayan. And then yung sa secondary naman guys is sa side ng intake, ang gap. Ayan, ito yung gap nya. So ganyan lang siya guys. Ito yung gap ng top ring. Then sa kabila naman, ito yung gap ng secondary ring. The same lang din sa oil ring guys. Kumbaga, kung nandito yung gap ng secondary ring guys, sa oil ring naman is nilalagay ko dito sa kabila naman. Yan, kumbaga alternate lang sila guys. So tatapat ko lang. So ayan. Oops. Ayan, okay na yan. So bakit ganito yung setting ko guys? Before ko ito ni-research guys, is ito na talaga yung setting na ginagawa ko. Kasi ito yung pagkakaunawa ko nito guys. Kumbaga, pag nag-compress siya ng hangin, may gap siya dito sa top ring. So ang mangyayari, may konting pressure na hangin na lumulusot. So dapat yung gap ng secondary ring, para ma-hold niya yung pressure, dapat nasa kabila, para yung pressure na lumulusot dito sa top ring is magtra-travel pa siya ng malayo sa kabila bago siya makalusot na naman dito sa secondary ring. And then pag nakalusot siya dito sa secondary ring, ang gap naman nitong oil ring is nasa kabila. So magtra-travel na naman siya dito. So malayo yung travel ng pressure ng hangin bago siya makalabas. And then same lang din, nandito yung gap ng oil ring. So nasa kabila din naman yung nasa ibaba. So alternate lang sila guys. And then na-research ko is ito pala yung setting ng nagre-racing na mga kotse, nagda-drag race. Ito yung setting ng piston ring nila. Ang pinaka-common na setting is ganito siya guys. Ayan. Bale ito yung gap ng top ring at ito naman yung gap ng secondary ring. So ito yung pinaka-common na setting ng piston ring. Pero hindi ko ito ina-apply guys. Ang ina-apply ko is yung tinuro ko sa inyo kanina. So next naman guys is itong connecting rod. Once na tinanggal nyo ang connecting rod sa crankshaft guys, is ibalik nyo agad ang cap. Once na tinanggal nyo yung connecting rod, ibalik nyo agad sa kapares nya. Ganyan. Kasi hindi maganda guys na itong cap na ito is magkapalit-palit, kasi ito talaga yung pares nya. And then hindi nyo rin siya pwedeng iikot mabaliktad, kasi ito rin din yung tamang setting niya. At saka hindi nyo naman, meron naman siyang palatandaan guys. Ayan, kung titingnan nyo, meron siyang number 2. So pag tinanggal nyo siya, ayan, hindi na siya number 2 kasi nakatanggal na. So halimbawa pag nagkabaliktad, makikita nyo naman na walang pares yung mark ito ng pares dito sa baba. So pag nakikita nyo walang pares, so ikutin nyo lang at makikita nyo na yung pares nya. Ayan, number 2. Ayan.
So ikakabit na natin itong piston ring sa connecting rod guys. Maganda din guys, lagyan nyo ng palatandaan yung connecting rod. Ito yung connecting rod number 1. Lagyan nyo ng marking guys. Halimbawa kung meron kayong concrete nails, pwede nyo siyang tuldukan. Halimbawa ito yung number 1, so tuldukan nyo ng isa. And then ito ring piston, pwede nyo tuldukan ng isa. Pero ito ginagawa ko after ko nilinisan, tinandaan ko na lang, then ninagyan ko ng mark na number 1. Meron din siyang guhit dito. Yan, number 1. Para hindi sila magka-palit-palit. So ikabit ko na guys. Lubricate lang natin ng oil. So ayan, sa pagkabit naman ito guys is titingnan nyo yung cap ng connecting rod. May triangle yan. Yan, nakikita nyo. Ang triangle naman guys is dapat parehos lang nakaturo. Kumbaga nakaturo dyan yung triangle. Ito namang arrow na ito, dapat same lang din sa pag kabit nyo. So ayan, kabit natin. Ayan, yan yung triangle, nakaturo yung dulo banda sa ibabaw. And then ito rin, ayan, parehos lang nakaturo banda sa ibabaw na side. Ayan. So ikabit na natin yung lock ng piston pin. So madali lang naman itong ikabit guys. Ganyan lang, pwedeng kamayin nyo na lang. Ayan. Then kuha lang tayo ng maliit na flat screw, tulak natin. Ayan, pumasok na. So tapos na tayo mag-install ng piston ring sa piston at saka magkabit ng connecting rod sa piston. So ang gagawin na naman natin is i-install natin ito sa block. So lipat ko lang muna yung camera natin. So ayan, nalipat na natin yung camera, and then i-install na natin itong piston number 1. Tatanggalin lang natin itong cap ng connecting rod. And then i-on ko lang muna yung compressor natin para mabugahan natin ulit ng hangin para paniguradong wala talagang alikabok na kumakapit dito sa cylinder wall ng bore. And then lubricate natin ng oil, ito butas. At ito ring piston, lubricate natin ng oil. So sa pagkabit naman ng piston guys is dapat itong arrow is nakatapat kung saan yung harap ng makina. So dito yung harap ng makina, ito yung kinakabitan ng timing belt. So dapat itong arrow na ito is nakaturo din sa harap. So ayusin ko lang muna yung gap ng piston ring. So ayan guys, and then ilolupikit ko muna ito. Ito bagong bearing to guys, 25 na ang connecting rod, pero yung main bearing niya is standard pa rin. Ayan, so dapat nakatapat to sa harap ng makina. So ayan guys, na-install na natin. And then baliktarin muna natin para maikabit natin yung
connecting rod sa crankshaft. So bubugahan ko lang muna ng hangin para paniguradong wala ng alikabok. And then lubricate natin ng oil ang crankshaft. Yan. And then hihilahin natin yung connecting rod. So ayan, ikabit ko na, and then ikabit natin itong cap ng connecting rod. Ayan, and then itong triangle nya guys dapat nakaturo din sa harap ng makina. So ito yung harap ng makina, ito yung kinakabitan ng timing belt, so dapat nakaturo siya sa harap. So ikabit ko na. So ito 12mm ang sakit niya. So bubugahan ko lang siya muna ng hangin para wala talagang alikabok. Ayan. And then higpitan na natin. So higpitan pa natin ito ulit guys gamit ang torque wrench. So try lang muna natin ikutin. So ayan. Then try ko siyang alugin guys. So ayan, wala siyang alog guys. Napakaganda ng gawa natin na Handworks repiece. Tagumpay naman kahit paano. Kahit ayan, naputukan ako, nagtutubig, ayan, natanggal na yung tubig guys. At least paano nakatipid ako ng 2,800 sa pagre-repiece nito guys. Yun nga lang, naputukan tayo ng kamay guys. So ngayon, baliktarin ko na naman siya. So ayan, yung number 3 na naman ang ating ikakabit. Lubricate lang natin ng oil. Ayan. So ito yung piston number 3 natin. So dito natin siya ikakabit. And then lubricate natin ng oil yung bearing. Then pati rin itong piston ring at saka ang piston. Again, itong araw niya guys dapat nakaturo dito sa harap. So ayan, balik natin. Again, dapat itong dulo ng triangle is nakaturo sa harap. Ganyan.
So pagpasensyahan nyo na guys, medyo maingay yung andar ng compressor. So try lang natin ikutin kung soft ba talaga siya ikutin. So ayan, soft lang siya. Medyo madulas lang kasi yung kamay natin kasi may oil na. Yung number 2 na piston. Lubricate natin ulit ng oil. Then balik tarin natin. Balik natin ng oil. And then dapat nakaturo rin sa harap. Then try natin ikutin. Madulas yung kamay ko guys. So ayan. Okay. So i-finalize na natin sa pagigpit gamit itong malaking torque wrench ko. Wala kasi ako maliit guys. Meron dito pero hindi na kasi ito accurate. Mumurahin lang kasi ito guys. So ayan guys, tapos ko na siyang higpitan. Hinigpitan ko ng 30 foot-pounds yung connecting rod. Pero sa pagkakaalam ko nito is parang 20 to 25 lang. Pero kaya naman yan ng 30. Binigyan ko lang siya ng 30 na foot-pounds na higpit. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, kadalasan overload kasi tayo magkarga. So hanggat kaya ng bolt, tansyado ko na kasi yung mga bolt ng laki kung ano yung kaya niyang higpit guys. So yun lang. So ipapakita ko sa inyo ang setting ng ating crankshaft. So ayan, dapat lahat ng arrow nakaturo sa harap dito sa side ng water pump at saka ng timing belt. So
ito yung arrow, yan, ito yung triangle, yung dulo nakaturo pa rin sa harap, ito saka ito yung sa ilalim, yan, katuro pa rin yan. So yun lang guys ang video natin sa ngayon. And then next video natin is i-assemble na natin, kakabitan natin yung mga dapat ikabit sa makina. So sana subaybayan nyo ang video series na ito at ingat po kayong lahat guys. God bless.